650K and 700K pesos one-time deposit sa Pag-ibig MP2. Magkano kaya after 5 years? Ito ang dividend rate na na-declare ng Pag-ibig sa nakaraang 5 taon. Noong 2018, nakapag-declare sila ng 7.41%. Noong 2020 naman, pandemic, nakapag-declare sila ng 6.12%. At tumataas ito noong 2022, kung saan nakapag-declare sila ng 7.03%. Gamitin natin ang data na ito para makabuo tayo ng average rate sa nakaraang 5 taon. I-add natin sila at i-divide natin sa loob ng 5 taon. Makakabuo tayo ng 6.76%. Ito ang gamitin natin na dividend rate sa ating sample computation. Ito ay sample lamang, hindi ito ang guarantee na matatanggap natin taon-taon kasi paiba ng paiba ang dividend rate ng Pag-ibig. Kung mas mataas sa 6.76%, aba, mas pabor sa atin. Siyempre, mas malaki ang makukuha natin ng income. Pero kung mas mababa sa 6.76%, medyo mababa ang makukuha natin na dividend rate noong taon na iyon. Ilagay na natin dito ngayon ang na-compute natin na 6.76% na dividend rate. Ito ang gagamitin natin hanggang mag-mature ang ating Pag-ibig MP2. Pero mga kapeso, hindi ibig sabihin na pare-parehas palagi ang dividend declaration ng Pag-ibig. Paiba-iba ito depende sa income ng Pag-ibig. Ilalagay natin dito ngayon ang ating one-time deposit na 650,000 pesos. Ngayon, magkakaroon tayo ng entitled months dahil magsisimula tayo ngayong buwan ng February. Sabihin natin na ang Feb hanggang December ay 11 months na lamang ang natitira. Sa makatwid, ang ating dividend income sa unang taon ng paghuhulog natin sa Pag-ibig MP2 ay magiging pro rata muna. Paano natin nasabi na pro rata? Ganito ang pagko-compute sa unang taon natin ng 650K times 6.76% na dividend rate times 11 months, divide muna natin siya sa 12 months in a year. Kaya ang makukuha natin na dividend income sa unang taon ng paghuhulog natin ng 650K ay 40,278 pesos. Sa katapusan ng December 2024, ang kabuuan na pera natin sa Pag-ibig MP2 ay 690,278 pesos. Ito ngayon ang magiging panimulang principal natin sa susunod na taon. Magkakaroon na tayo ngayon ng compounding mga kapeso. Ang entitled months naman natin sa January hanggang December 2025 ay buong taon na or 12 months. Hanggang December 2028, ganyan ang magiging dividend declaration natin. Kaya kung makikita nyo mga kapeso, pataas ng pataas ang dividend income natin. Kasi yung dividend mo before, kumikita yan ng panibagong dividend income. Yan naman yung tinatawag natin na compounding interest. Kung mapapansin nyo dito kapeso, mag-e-expire o magmamature ang ating MP2 ng January 2029 o mawi-withdraw natin siya sa February 2029. Ang natitira na lamang January ay 1 month na lamang kasi kailangan na natin siya i-withdraw ng February. Kaya ang magiging dividend income natin ay 1 month entitlement na lamang o 5,051 pesos. Kaya ang magiging total dividend income natin sa loob ng 60 months o 5 taon ng pag-i-invest natin ng 650K ay 251,774 pesos. Kaya ang magiging total withdrawable amount natin ay 901,774 pesos. Ngayon mga kapeso, baka gusto nyong mag-experiment. Sabihin natin na nakapaghulog ka na ng 650,000 noong Feb 2024. 650,000 pesos ang inihulog mo. Katulad dun sa nauna nating computation na 901K, ganito pa rin ang kalalabasan sa ating pangalawang computation. Pero sabi mo kapeso,
Paano yun? Nagkakapera kasi ako sa mga January ng mga sumusunod na taon kasi nagkakaroon ako ng bonuses. Pwede ba na magdagdag ako kahit ang gusto ko naman talaga ay one-time deposit pero kasi nagka-extra money ako? Pwede ba yon? Pwede yan, kapeso. So sabihin natin, January 2025, gusto mong magdagdag ng 50,000 pesos. Noong 2026 na January naman, gusto mong magdagdag ng 20,000 pesos. Kaso, noong January 2027, sabi mo, hindi muna ako magdadagdag kasi may pinagkagastosan ako. Pwedeng-pwede yan, kapeso. Bumawi ka ng January 2028 at sabi mo, maglalagay ka ng 100,000 pesos hanggang mag-mature na yung pera ko. Ang total na na-deposit mo ngayon, kapeso, ay 820,000 pesos. Ang dividend income na makukuha mo ay 278,929 pesos. Kaya ang kabuuan o withdrawable amount mo sa Feb 2029 ay 1,098,929 pesos. Ngayon, kapeso, sabi mo, paano kaya yun? May 650k ako. Pero hindi naman every January nagkakapera ako. Depende sa buwan. Pwede ba yun na halimbawa hindi January ako maghuhulog? Pwedeng-pwede din yan, kapeso. Gagawin natin siyang monthly. Pero ang panimulang deposit mo ay 650,000 pesos pa din. Ilagay natin ngayon dito ang 650,000 pesos. Sa February, ang entitled month man yan ay 11 months. Paano nga ba natin ulit yan nakuha? February hanggang December ay 11 months. Kaya yung March hanggang December ay 10 months naman sa ating computation. Pababa yan ng pababa hanggang yung December natin maging 1 month over 12 months. Kasi 1 month na lamang ang natitira sa ating dividend computation. Paano natin ngayon kukunin ang una nating dividend income? 650k times 6.76 times 11 months, divide natin yan sa 12 months. Kaya ang total money mo sa unang buwan ng paghuhulog natin sa MP2 ay 650 plus yung dividend income natin na 40,000. Ang makukuha natin ngayon na total money mo sa unang taon ay 690,278 pesos. Katulad din yan sa ating unang computation. Kaso nga lang, sabi mo, kapeso, nagkakapera kasi ako tuwing November. Meron kaming 14th month pay or 13th month pay. Pwede ba na magdagdag ako ng 10,000? Pwedeng-pwede yan, kapeso. Every May, nagkakabonus ka din ng kaunti. Sabi mo, pwede bang 5,000? Pwede, kapeso. Tapos sabi mo, paano yan? Medyo nakakaluwag-luwag ako ng mga sumusunod na buwan. Pwede ba ako magdagdag ng 500? Pwede, kapeso. Yan yung minimum natin na 500 pesos kada deposit natin sa Pag-ibig MP2. Sabi mo, 500 hanggang December 2025. Ngayon, natututo ka na maghulog na maghulog. Kita mo, kapeso, yung May natin na hulog, 8 months lamang muna ang entitled month niyan. Pero lalaki at lalaki pa rin yan kasi yung total dividend income na kikitain natin, yan naman yung magiging subject sa compounding natin sa susunod na taon. Kaya lumalaki pa din ang iyong kinikita sa Pag-ibig MP2. Sabihin natin noong 2026, sabi mo, pwede bang magdagdag ng 1,000 every month? Aba, pwede, kapeso. Pahinga ka ng 2027. Pero noong 2028, nagka-bonus ng May, sabi mo 10k, lalagay ako. November 2028, nagka 13th month pay, 10k ulit, maglalagay ka. Hanggang sa tumigil ka na ng paghuhulog sa iyong MP2. Naka 790,500 pesos ka, kapeso. Ang total na dividend income mo, 261,723 pesos. Ang total na withdrawable amount mo ay 1,052,223 pesos. Sabihin natin ngayon, kapeso, na gusto mo naman ngayon na mag one-time payment ng 700,000 pesos. Ganun pa rin ang entitled month natin ng 2024 dahil nagsimula tayo ng February. Ngayon, ang magiging dividend income natin ay prorata muna ng 11 months or 43,376 pesos. Pero babawi tayo ng susunod na taon
magiging 12 months ngayon ang ating entitled month. Ang total money na makukuha natin kapag nag-mature na ang ating MP2 ay 971,142 pesos. Sabi natin kapeso dun sa 650k at 650k natin dito sa monthly, pwede tayong magdagdag on a yearly basis o a monthly basis. Ganon din ang kikitain natin. Sabihin natin sa yearly, nagdagdag tayo sa 700,000 natin, na deposit natin ng 50k, 20k at 100k. Ngayon, ang magiging total money natin ay 1,168,000 pesos kapeso. Sa monthly naman, kung ginawa mo tong 700,000 pesos at ganun pa rin ang naging monthly deposit play mo, ang total money na nahulog mo ay 840,000 pesos. Kaya ang total money mo naman na mawi-withdraw mo upon maturity ay 1,121 pesos kapeso. Ano kapeso? Excited ka na ba na mag-invest sa Pag-ibig MP2 kahit walang one-time payment, kahit maliit ang simula? Pwedeng-pwede mo nang gawin yan sa Pag-ibig MP2.